Kakagaganap lang ng hindi inaasahan sa Iran. Sa halip na magsalitang siya ang may kontrol, parang kailangan lang ng Tehran na magpatagal para makakuha ng oras. Ngayong Lunes, ika-4 ng Mayo, 2026 lalong tumindi ang krisis matapos aminin ng mataas na mambabatas ng Iran sa telebisyon na ginamit nila ang tigil putukan para palakasin ang puwersa at magdagdag ng armas. Hindi ito formal na pagsuko, kundi isang malalim na pag-amin. Kung kailangan ng rehimen ng pahinga para mag-recharge, nag-iwan ng malalalim na bakas ang digmaan sa mismong makinarya ng militar ng Iran. Ibinunyag ni Ebrahim Azizi, pinuno ng Komite ng Pambansang Seguridad at Panlabas na Patakaran ng Parlamento, ang mga lihim na tinatago ng propaganda. Hindi nakikipagnegosasyon ang Iran mula sa posisyon ng lakas. Nakikipagnegosasyon ito dahil ang matinding pagharang at pagkapagod ay nagsimulang pumiga sa sentro ng rehimen, nagdudulot ng matinding pinsala sa kanilang sistema. Ikukwento ko sa iyo lahat ng ito. Pero ngayon, gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling mahusay ang iyong impormasyon. Mga impormasyon sa real time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong makikita. Sa kredibilidad ni Yuson Alves, malakay ang pagbabago sa panahon. Sa 47 taon, ginamit ng Islamic Republic ang pagkaantala bilang sandatang pampulitika. Ganon din ang krisis ng bihag ng 1970 at 70 na tumagal ng 400 at 44 na araw. Ganon din sa digmaan laban sa Iraq na umabot ng 8 taon. Ganon din sa mga negosasyon. Mag-negosasyong nuklear. Kapag pumapayag ang Tehran na makipag-usap, pinapatagal ang mga desisyon, kumukuha ng oras at hinihintay na mapagod ang Washington. Ngayon, hindi na epektibo ang lumang formula. Tinatanggal ng naval at financial blockade ng Estados Unidos ang pinakamahalagang bagay ng Iran, oras. Pinakamalakas na senyales nito ay mula sa langis. May mga impormasyong lumalabas na nagsasabing nagsimulang bawasan ng Tehran ang produksyon ng langis bago pa mapuno ang mga tangke ng imbakan. Sa praktika, mas kaunti ang pinupumpang langis ng Iran dahil hindi nila mailalabas lahat ng kanilang napoproduce. Malala ito. Hindi agad nagbabawas ng produksyon ang bansang umaasa sa langis, lalo na kung may digmaan. Nagbabawas sila dahil harang ang mga daanan, hindi makabiyahe ang mga barko gaya ng dati at dahil ang pag-iimbak ng langis ay maaring magdulot ng mas malaking problema sa infrastruktura. Tinatangkang ipakita ng mga autoridad ng Iran na kontrolado nila ang sitwasyon. Ayon sa kanila, may karanasan na ang sektor na bawasan ng operasyon nang walang permanenteng pinsala at handa ang bansa. Ang mahalaga ay hindi sa sinasabi nila, kundi sa ginagawa nila. Kung komportable ang Iran, ipagpapatuloy nila ang pagbebenta, pag-export at suporta sa kanilang panlabas na network. Dahil dito, mabigat ang plano ng kapayapaan na ipinadala sa Estados Unidos. Ayon sa mga impormasyong inilabas ng medyang Iranian at ng mga internasyonal na outlet, ang panukala ay magkakaroon ng 3 yugto. Una, dahan-dahan bubuksan ang estrecho ng Hormuz at hihilingin ang pagtigil ng Amerika sa harang sa mga pantalan ng Iran. Ang ikalawa ay tatalakay sa programang nuklear na may limitadong pagbabalik sa pagpayaman ng uranium sa 3.6 pagkatapos ng panahon ng restriksyon. Ang ikatlo ay tatalakay sa estratehikong dialogo sa mga kapitbahay na Arabo at sistema ng seguridad sa gitnang silangan. Sa papel, diplomatikong inisyatiba ang ipinapakita ng Tehran pero sa praktika, nagpapakita ito ng presyon. Nais ng Iran na matanggal agad ang blockade sa loob ng wala pang 30 araw dahil alam nilang hindi tatagal ang kanilang ekonomiya sa ganitong sitwasyon. Gusto nilang muling buksan ang mga daungan dahil kailangan nilang magbenta ng langis. Gusto nilang palayain ang mga nakapirming pondo dahil kailangan nilang bayaran ang kanilang mga panloob na estruktura. Gusto nila ng garantiya laban sa agresyon dahil takot sila sa bagong pag-atake sa kanilang mga pasilidad militar, nuklear at lohistika. Ang humihingi ng agarang ginhawa ay hindi ang nagdidikta ng takbo ng digmaan. Sinusubukan lang niyang mabuhay sa takbong itinakda ng kalaban. Mabigatang mensahe mula sa Amerika. Ayon sa kalihim ng pananalapi, ang ekonomikong presyon laban sa rehimen ay hindi na isang maraton, kundi isang huling karera na lang. Ayon sa kanya, sinasakan ng Washington ang Republikang Islamiko, minomonitor ang pera ng Islamic Revolutionary Guard at hinaharangan ng US Navy ang mga barkong konektado sa Iran. Malinaw ang layunin, putulin ang pera, putulin ang kalakalan at pigilan ang Tehran na makapagpondo ng mga sundalo, misil, drone at mga kaalyado sa reyon. Sinataman mismo ng puntong ito ang Islamic Revolutionary Guard.
Sa mga dekada, nagtayo ang organisasyon ng network ng kumpanya, account, tagapamagitan, at alternatibong ruta para makaiwas sa parusa. Dumaan sa mga bangko, pantalan at peking kumpanya sa Golpo ang estrukturang ito, ngunit binago ng digmaan ang dating matiising ugali ng mga kapitbahay. Matapos ang mga pag-atake ng Iran sa mga bansa sa Golpo, mas naging aktibo ang mga lokal na autoridad sa Washington sa pagsubaybay ng mga account, ari-arian at halaga ng rehimen. Ang perang dating nakakalusot, ngayon ay na-freeze na. Isa ito sa pinakamalaking tahimik na pagkatalo ng Tehran. Makikita ang mga misil sa video at ang mga barko sa satellite image. Pero ang na-freeze na pera ay tahimik at hindi gumagalaw. Kapag tumigil na ang ikot, dama ito ng rehimen sa lahat ng paraan. Pagbabayad sa mga sundalo, pagbili ng mga pyesa, pag-aangkat ng mga bahagi, pagpupundo sa mga milisya at pagpapanatili ng mismong makina ng loob. Hindi mo napapansin sa TV ang digmaang pang-ekonomiya, pero unti-unti nitong sinisira ang loob. Kasabay nito, nagsagawa ang Estados Unidos ng operasyon para tulungan ang mga barkong pangkalakalan na naipit o tinakot sa reyon. Kasama sa kilos ang suporta ng hukbong dagat, mga eroplano, mga escort at koordinasyong militar para mapanatiling bukas ang mga ruta kapag posible. Inilalagay nito ang Washington bilang tagapagtanggol ng pandaigdigang kalakalan habang lumalabas naman si Tehran bilang ang humarang sa pagdaan. Para sa Irã, masama ito. Para sa Estados Unidos, malacas itong argumento. Ang presyon ay hindi lang laban sa kalaban, kundi para rin sa proteksyon ng nabigasyon at ekonomiya ng mundo. Hindi perpekto ang pagharang at patuloy na gumagamit ng lihim na paraan ng Iran para mabuhay. May mga rutang panlupa, smuggling, maluluwag na hangganan, mga truck, motorsiklo, maliliit na bangka, mga kumpanyang tagapamagitan at peking datos ng nabigasyon. Ang hangganan sa Pakistan ay isa sa mga butas na ito, kaya nakakalusot ang gasolina, pyesa at kalakal gamit ang truck at motorsiklo. Pero hindi nito mapapalitan ang oil tanker. Malalaking dami ang dinadala ng mga barkong ito. Makatutulong ang smuggling network pero hindi nito kayang suportahan ang ekonomiyang pinipilit ng dagat, bangko at palusa. Ito ang dahilan kung bakit delikado ang sitwasyon para sa Tehran. May magagawa pa ang rehimen pero bawat paraan ay mas mabagal, magastos at marupok. Dati, nag-e-export ang Iran sa malalaking rutang pandagat, tinatago ang ilang operasyon at gumagamit ng tagapamagitan. Ngayon, kailangan nilang dagdagan ng maliliit na daanan para matakpan ang malaking pagkawala. Parang pinipilit mong apulahin ang sunog, gamit lang timba kahit putol na ang main na tubo ng tubig. Ipinapakita ng panukalang nuklear ang tindi ng labanan. Pumapayag ang Iran na talakayin ang pansamantalang limitasyon sa pagpayaman, ngunit ayaw nilang buwagin ang nuclear infrastruktura nila. Ibig sabihin, pahinga lang ang gusto ng Tehran, hindi tuluyang pagsuko. Gusto nilang magpahinga, mag-organisa at muling makabangon. Ang Washington naman ayaw nilang ulitin ang pagkakamali ng pagtanggap sa kasunduan na itutulak lang ang problema sa mga susunod na taon. Sinabi ni Trump na ayaw pa niyang umalis na yon para lang mapilitang bumalik pagkalipas ng 2 o 5 taon. Gusto ng Amerika na hadlangan ng Iran sa paggamit ng diplomasya bilang estratehikong pahinga na binigyang diin ni Trump sa kanyang pahayag tungkol sa plano ng Iran. Sinabi niya na susuriin niya ang panukala pero ipinahiwatig niya hindi niya maisip na tatanggap siya ng isang mahina o walang saysay na kasunduan. Sabi niya, hindi pa nababayaran ng Iran ang ginawa nito sa mundo sa loob ng 47 taon. Maliwanag ang mensahe, hindi lang gustong pigilan ng Washington ang putukan. Gusto nilang tanggalan ng kakayahan ng rehimen na ulitin ang parehong siklo ng pagbabanta, negosasyon, pagpapaliban at muling pagbubuo. Mahalaga rin ang arsenal ng mga misil. Sinabi ni Trump na malaking bahagi ng kakayahan ng Iran sa paggawa ng mga misil ay naalis na at gusto niyang alisin pa ang natitira. Bagamat mula sa Amerika ang pagsusuri, ipinapakita nitong prioridad ng militar ang pigilan ang mabilis na pagbawi ng Tehran sa lakas nito sa pag-atake. Kahit pilit ipakita ng rehimen ang katatagan kung wala ng mga pabrika, bahagi, pera at ruta ng pag-aangkat, lalong mahirap itong palitan o buing muli. Lalong pinasama ng mga kaalyado ng Iran ang sitwasyon. Matagal nang napapailalim sa matinding presyong militar at politikal ang Hezbollah sa Lebanon. Ang mga Houthi sa Yemen ay tinitingnan na ngayon bilang bahagi ng parehong network ng banta sa dagat.
Mas lantad na ang mga milisyang suportado ng Tehran sa Iraq at Syria. Ginagamit ng Iran ang mga panlabas na sangay para umatake nang hindi direktang inaako ang gastos. Kapag naipit ang sentrong pinansyal at lohistikal, ramdam din ito ng mga kaalyado, kaya mas mahal panatilihin ang buong network. Sa ganitong konteksto, ang regional na dialogo sa mga kapitbahay na Arabo ay tila maagang at hindi direktang pag-amin ng kahinaan. Matagal nang tinakot ng Tehran ang rehiyon gamit ang misil, drone, milisya at banta sa mga ruta ng enerhiya. Ngayon, pinag-uusapan ang pagbuo ng sistemang seguridad sa gitnang silangan dahil napagtanto ng rehimen na kapag ito'y nakahiwalay at may limitadong pera, kailangan itong bawasan ng presyon sa paligid. Nag-iba ang diskurso dahil nag-iba ang realidad. Tinutulungan ng kasaysayan ipaliwanag ang kasalukuyan. Noong panahon ng digmaan ng mga oil tanker noong dekada 1900 at 80 naging entablado rin ang golpo ng mga pag-atake sa mga barko, military escort at tensyon sa merkado ng enerhiya. Nalaman ng Iran na ang banta sa rutang pandagat ay nakakagulat sa mundo, ngunit ibang panahon na yon. Mas kaunti ang bantay noon, hindi pa digital ang parusa, magkakahiwalay pa ang pagsubaybay sa pananalapi at mas mabagal ang kalakalan. Ngayon, ang isang barko ay maaring masubaybayan gamit ang satellite. Ang isang pekeng kumpanya ay maaring mabunyag sa pamamagitan ng datos sa bangko at digital na impormasyon. Maaring ma-freeze ang account ng ilang oras. Ginagamit ang lumang taktika sa bagong mundo. Pareho rin ang pattern sa ibang bansa. Tinangka ng Rusya iwasan ang parusa gamit ang parallel fleet ng langis, alternatibong insurance at mga mamimiling handang sumugal. Sinikap ng Venezuela panatilihin ang export kahit may pinansyal na presyon, kaya umasa sila sa mas mahal na ruta at kakaunting kasosyo. Nabuhay ang Hilagang Korea sa pamamagitan ng smuggling, pag-iisa at mga lihim na network, pero kapalit nito ay lalo pang naghihirap ang kanilang mamamayan. Sinusubukan ng Iran gayahin ang ilang bahagi ng paraan, pero mas malaki ang kanilang problema. Nakasalalay sila sa isang malinaw at estratehikong rutang pandagat na napapalibutan ng pinakamalakas na puwersang pandagat sa mundo. Kaya ang pinakamalaking palatandaan ay hindi galing sa opisyal na pahayag ng pagkatalo, kundi sa asal ng rehimen. Humihingi ng 30 araw ang Tehran para sa agarang ginhawa dahil nabawasan ang produksyon ng langis at hindi na mailabas tulad ng dati. Binanggit nila ang kasunduan habang nararamdaman ang epekto ng blockade. Hinahanap nila ang mga Arabo dahil nawala na ang impluensya nila sa rehiyon. Dumadaan sila sa lihim na ruta dahil bantay ang pangunahing daan. At sinusubukan nilang panatilihin ang kanilang nuclear na infrastruktura dahil gusto pa rin nilang may maitabi na alas para sa hinaharap. Hindi pa tapos ang digmaan, maaring lumaban pa ang Iran, pero malinaw na ang pagbabago. Ang rehimen na ilang dekada nang umaasa na mapapagod ang iba, ngayon ay mukhang natutuklasan na maaari rin pala silang mapagod. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at silipin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.